May the grace and peace of our Lord and Savior Jesus Christ be upon us, and Pastor Dennis Anakay Evalo of COCM Candelaria Zambales, at isang karangalan po na makapaglingkod sa ating Panginoon. Kahit na po sa oras ng krisis ay tayo po ay handang maglingkod at tumugon sa tungkulin ng pagkakatawag sa ating Panginoon. May we be blessed by the preaching of the Word of God. Our text for today is from Acts chapter 6, verse 1. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, who may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The statement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, and this they brought before the apostles. And after praying, they laid their hands on them. The word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith. And Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people. But some men from what's called the synagogue of the freedmen, including both Cyrenians, Alexandrians, and some from Cilicia and Asia, rose up and argued with Stephen. But they were unable to cope with the wisdom and the spirit with which he was speaking. Then they secretly induced men to say, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God." And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came up to him and dragged him away and brought him before the council. They put forward false witnesses who said, "This man insistently speaks against his holy place and the law. For we have heard him say that this Nazarene Jesus will destroy this place and alter the customs which Moses handed down to us." And fixing their gaze on him, all who were sitting in the council saw his face like the face of an angel. Shall we pray? Heavenly Father, in the name of our gracious Savior, Lord Jesus Christ, we thank you for the opportunity to once again study your word and search your word. May I ask your Holy Spirit to give us the understanding of your word, and let the risen Christ be glorified and be magnified. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And the title of our preaching, The Growing Church, the Need for the Workers, the Qualification, and the Results. The early church faced a new level of promotion. Sila ay pinromote ng Panginoon kung saan matatawag natin na ang simbahan ay lumalago. Ito ay katulad din ng mga panalangin natin kung saan tayo ay nananalangin ng mga tamang tao, mga tamang gagawin upang mapalago ang simbahang ating hinahawakan o pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And also, there are challenges as well na pwede nating makaharap, na pwede nating gawing stepping stone ito upang maabot ang mga goal natin sa ministry. It has a lot of things to remind our churches today. At mayroong mga principles at mayroon ding instant answer na makukuha sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. The need for the workers. The first factor na ikinonsidera ng mga iglesia o ng iglesia ng unang panahon, the church was rapidly multiplying. Verse 1. Now, at this time while the disciples were increasing in number. At dahil tuloy-tuloy ang paglako ng iglesia at parami ng parami ang mga kapatiran o mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo, naisip ng mga disciples na bakit hindi magtalaga ng mga tao
o grupo ng mga tao na makakasama nila sa leadership or being servant leaders ng panahong iyon upang makatugon sa pangangailangan ng isang iglesyang lumalago at ganoon din sa mga pangangailangan ng mga tao. At the second, nakita din ng mga disipulo, a problem arose. The Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. They diagnosed the right problem. At nakita nila, it was a good problem. So they can come out with a good solution. So, hindi lang dahil ang tao ay nagreklamo noong unang panahon sa distribution ng pagkain. Ito'y katulad din sa pangyayari ngayong panahon ito na kaliwat kanan ang mga nagreklamo sa ayuda na hindi natatanggap. So, naisip ng mga tao o ng mga disipulo na itong mga tao ito ay hindi lang pagkain ang kailangan nila. Hindi lang ang request na ito ang makakatugon sa totoong pangangailangan ng buhay nila. Table means in Greek word trapezeia. Hindi ito ordinaryong table. And according sa mga Bible scholars, ang table na ito ay sharing table na ginagamit kung saan pinag-aaralan at sinasaliksik ang salita ng Diyos. Kung kaya't sila ay kumuha ng mga taong qualified sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Oo, hindi sila kumuha ng magaling na tagapagluto. O ikaw, graduate ka ng culinary arts, sumama ka sa amin. Hindi rin sila kumuha ng waiters. Sapagkat nakita nila higit sa pagkain or distribution ng pagkain, nakita ng mga disciples na ito ay maaaring isang daan upang lalong maipahayag at maipaliwanag sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoon si Kristo o kaya yung araw-araw na pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ito'y kitang-kita sa panahong nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na hindi naman talaga ang tao ang tamang kasagutan na hinihingi ay hindi gamot or pagkain. Ito ay isa lamang na ang unang sakit ng mga tao sa ating lipunan is their unbelief sa ating Panginoon sa Kristo. At kung tayo man din ay tutulong at magdadala ng pagkain, ito ay maaaring isang oportunidad upang maihatid natin sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Kristo. At gaya nga, ang mga disipulo ng unang panahon ay pumili ng mga qualified persons. Qualification of workers. Sa pagpili po ng mga workers, pumili po ang mga disciple ng unang panahon na mga servant leaders na mananatili sa ministry. At later on, sila yung mga taong hindi rin magkikwit at magtutuloy-tuloy sa gawain ng ating Panginoon. Sa pagpili nila, naghanap sila ng mga taong may mga totoong calling sa ating Panginoon. Oo, hindi rin ito yung mga taong inutusan na mag-grocery at pagkatapos noon ay pastor na pag-uwi. Hindi rin ito yung mga tao na naginip at sa panaginip nila sila ay nakarinig ng boses at paggising nila sila ay gusto na rin magpastor. To tell you honestly, the real calling of God must be a divine calling. The office of the pastors or the leaders is also divine. So kailangan ang pagkakatawag sa isang pastor o isang worker ay must be also divine. At hindi rin ito yung tipong ikaw ay tinawagan sa cellphone at sinabi sa iyo, pwede ka na magpastor bukas. Hindi po ganon. Hindi ganon ang sinasabi ng Biblia. Paano natin malalaman kung tayo ay may totoong pagkakatawag sa Panginoon? At minsan ito ay napakahirap ang ipaliwanag ng mga tao. Pero the real calling, it was impressed to you by God through His Word. And it becomes a real burden in your heart to serve God. At hindi lang yun. Unti-unti, nawawalan tayo ng interest sa mga bagay na nagpapasaya sa atin at ninanais na lang natin ay paglingkuran ng ating Panginoon. At kaya nga, meron din tayong mga kakilalang pastor na sila yung mga pastor ng unang panahon ay tinalikuran ng kanilang mga pangarap at naging shadow na lang iyon ng pagkakatawag sa kanila ng Panginoong Jesucristo.
At meron din tayong mga kilalang pastor o mga kaibigan na kinoconsider na mag-quit na sa secular work at paglingkuran na lang ng buong panahon ang ating Diyos. Verse 3. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of spirit and of wisdom, whom we may put in charge of the task. So, pumili ang mga apostol ng mga 3 tao na qualified. And one of them, si Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. Dito rin sa account, makikita natin ang isa sa pinakakauna-unahang pagtatalaga ng mga deacons sa iglesia. At kahit sabihin pa natin na ang modernong panahon ito ay nagbabago kasabay ng ating kultura, ang teknolohiya ay tumataas at gumagaling. Ang pagpili po sa isang leaders, sa isang simbahan, ay mananatili sa standard na tinalaga ng Biblia. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Napakahalaga na ang isang leader sa simbahan ay matagpo ang may tamang pananampalataya. So, makikita din natin dyan na ang tamang pananampalatayang ito ay nakikita rin na isang pananampalataya o isang pag-ibig na udyok ng pananampalataya ang lahat ng ating ginagawa. Verse 3, sabi din dito, they must be also spirit-centered, spirit-led, and spirit-controlled leaders. Sila yung mga tao na ang nangunguna sa buhay nila ay may banal na espiritu o ang pagkakakita ng buhay nila, ang pagkakadescribe, sila ay puno ng fruit of the Holy Spirit. At para pa mabigyan diin ng mga qualification ng pagpili ng tamang leader sa iglesia, sabi ng Timothy, 1 Timothy chapter 3 verse 8-13, deacons likewise must be men of dignity. Isang leader na may mataas na respeto. Isang leader na may respeto sa loob at labas ng kanyang iglesia, sa loob at labas ng kanyang tahanan. Not a double-tongued, hindi ito sinungaling at laging nagsasabi ng totoo. Minsan-minsan, meron tayong mga ibang kapatiran dyan na very neutral ang pamumuhay. Minsan pwede sa makamundo at minsan naman pwede sa gawain ng Panginoon. Pero pagkakatandaan po natin, ang isang leader ay laging namumuhay na naaayon sa katotohanan at para sa katotohanan. Minsan hindi natin kailangan maging neutral. Sapagkat kung tayo ay tinalagang leader ng ating Panginoon, mamumuhay tayo na laging panig sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Or addicted to wine, too much wine, or found on sordid gain. Hindi tayo dapat na greedy o mapang-imbot sa pananalapi o pagdating sa pera. Pastor, paano naman yung kuripot? Kung kuripot tayo, malapit-lapit na yan. Pero kung titingnan natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, lahat ng servant leaders ay magiging cheerful giver. At magkaiba naman yung tinuturuan ka ng Diyos na magtipid sa sobrang pagtitipid natin. Verse 9, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. These men must also first be tested. Then let them serve as deacons if they are beyond reproach. Women must likewise be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. Isang paalala sa ating mga kababaihan, ng mga leaders, deacons must be husband of only one wife, and a good managers of their children and their own household. Sa madaling salita, ang paggalang ay sinasabi ko nga, maging sa simbahan at maging sa tahanan natin. Tayo ay isang magaling na tagapangasiwa. So paano pa tayo magiging magaling na tagapangasiwa? Kung ang bahay nga natin ay hindi natin mapangasiwaan, how much more the church? Ang simbahan ay isang malaking pangangasiwaan natin. You can ask
were some managers kung paano humawak at paano kahirap humawak ng mga tao. Pero gayon pa man, ang simbahan na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon ay hindi lang tayo nagpipreach. Tayo din ay nagmamanage ng tao. Tayo ay nagtuturo. Tayo ay nagtitrain. Tayo ay nagdi-disciples. For those who have served well as deacons, obtain for themselves a high standing, a great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Madaling salita, magbago man na lahat ng bagay, ikot-ikutin man natin ang Biblia, iisa at iisa pa rin ang pamantayan sa pagpili ng mga leaders. Ito ay naaayon sa salita ng Diyos at ito lamang pamantayan ito ang i-bless ng ating Panginoon. The results. Dahil nakapagtalaga ng mga tamang tao at itong mga taong ito ay may tamang qualification, the result is very clear. First, God's messages continued to spread. Verse 7. The word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem. And a great many of the priests were becoming obedient to the faith. At kahit na noong unang panahon na ang mga taga-usig ng ating Panginoon, ang mga bihasa sa kasulatan at mga scholars na tinatawag natin na sila yung unang persecutor ng ating Panginoon, ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Diyos sa pamamagitan ng mga taong nagtuloy-tuloy sa pagpapahayag o pagpapatuloy na pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At isa yan sa pinakamagandang resulta. Romans chapter 10 verse 14 to 15. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? Isang paalala na nagmula kay Apostol Paul na walang tao magiging mananampalataya kung walang tao magpapatuloy na magpapahayag ng salita ng Panginoon at hindi magtutuloy-tuloy sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So dalawang bagay yan, na ang salita ng Panginoon ay naipapahayag ng maayos at may isang taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Just like us pastors, servants, deacons, leaders, lahat yan. Paano tayo magiging successful sa buhay? Even we are man in the cloth, kahit sabihin pa natin na tayo ay magiling na pastor o ano pa man yan, what would we preach without the word of God? So, dyan natin nakikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Hindi magiging successful ang lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon kung wala ang salita ng ating Panginoon. Second, results. Faithful preachers were produced, and one of the good examples from verse 8 to 15, the man Stephen. A man full of faith and of the Holy Spirit. Verse 5, Stephen. A man full of grace and power. Verse 8, Stephen. Wisdom and spirit. A man of wisdom and spirit. Verse 10. Ito yung mga tao na hindi nabibilog ng mukha habang nagsasalita o nangingiliti ng tainga. Ito yung mga tao na ang tanging batayan ng pagtuturo ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, ang pagiging isang pastor ay hindi lang testimony sa buhay. Hindi lang tayo nagpapahayag ng maayos na testimony sa buhay. Ang pagiging isang pastor ay pagpapahayag at pagpapahayag lamang ng salita ng Diyos. Kung kaya, makikita natin maging si Stephen dahil sa kanyang karunungan, sabi ng verse 10, dahil sa kanyang karunungan, hindi siya nasabayan ng mga tao at siya ay pinapatay. Kung kaya, nag-hard ang mga tao o mga tagapangunan ng iglesia ng unang panahon na mga tao magsisinungaling laban kay Stephen at siya nga ay pinatay. Stephen is the very first Greek believers na ayon sa kay Apostol Lucas o Dr. Lucas in the narrative of Apostle Paul, siya ang kauna-unahang martir na mananampalataya
noong panahon ng or yung unang panahon ng Bagong Tipan. Siya ang kauna-unahang dumanas. The name martyr was first applied to Stephen. At ganoon natin makikita na ang mga faithful preachers ng unang panahon ay dumadanas ng kamatayan para lang maiabot sa atin ang salita ng Diyos. Kung kaya sa makabagong panahon ngayon, napakasarap makinig, maupo, at makinig lamang sa mga preachers. Pero alam ba natin na maraming preachers noong unang panahon ang nagbuwis ng kanilang buhay upang itong mabuting balitang ito ng ating Panginoon ay makarating sa atin at malaya natin mapakinggan? They are all faithful preachers. Lahat sila ay matatawag nating tapat sa Panginoon. At walang halong trick ang kanilang pagtuturo. Ito ay pagtuturo ng may gabay ng Banal na Espiritu at pawang katotohanan lamang mula sa ating Diyos. Challenge. The result of our ministry is vital in our calling. Be a purpose and result-driven church. Hindi man po tayo pare-pareho ng henerasyon ng pagkakatawag. Hindi man tayo pare-pareho ng edad o maging estado ng buhay. Ang mahalaga, dumaan po tayo sa iisang qualification at sa iisang katawagan ng ating Panginoon. Ang mahalaga, nakikita rin din po natin ang resulta ng pagkakatawag sa atin. We are here to submit our daily accomplishment report. God bless us all. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakaaral po namin ng inyong salita. Amin pong nakikita ang kahalagahan o tungkulin ng iglesia ng pinagkatiwala niyo po sa amin at kung ano ang piling idulot nito sa aming lipunan. Amin pong pinapanalangin po ang lipunan po namin ngayon na maharap sa krisis ng COVID-19. Hinihiling po namin na pagpalain niyo po ang Office of the Executives, Legislative, and even the Judicial, Lord God. Dalangin ko po na bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon Diyos. At sa amin naman po tagapanguna ng Iglesia, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na bigyan niyo pa po kami ng iba yung lakas o iba yung sigla sa gawain, Panginoon Diyos, na magpahayag ng mabuting balita ng aming Panginoon sa Kristo. Amin pong hinihiling, Panginoon Diyos, na maging ang mga pangyayari sa aming lipunan, Panginoon, ay maging isang salamin kung paano po namin lalong pagsilbihan o lalong tugunan ang pagkakatawag niyo po sa amin. Panginoon, amin din po ipinapanalangin lahat ng aming kapatiran na patuloy niyo po silang ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, lalo na po ng COVID-19. Amin po hinihiling, Panginoon Diyos, na inyong gabay, Panginoon Diyos, ang siyang sumaamin araw-araw at makita po namin na ang inyong banal na layunin sa kabila ng krisis na ito. Muli, Panginoon Diyos, ayon pong pinagkakatiwala sa inyo po ang aming buhay at higit sa lahat, ang aming katawagan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo na aming Panginoon at